Hello guys! For today's video, tayo po ay magpapaligo ng mga puppies. As you can see, yan ang ating mga puppies na alam naman natin sa ating mga videos kung tayo ay nakafollow. Sila ay na-rehome na. Well, itong video na to ay parang ano na lang, syempre parang tutorial na lang natin sa mga hindi marunong magpaligo ng ating mga puppies. So, yan. Ang ating unang pinapapaliguan ay bali hindi nga pala namin sila napangalanan kasi nga, yun na nga, i-rehome din naman sila. So, yung bagong family nila, ang siya na lang magbibigay ng pangalan sa kanila. So, ang ginawa na lang namin pangalan niya for the meantime is Fluffy Black. He is a boy. So, kaya fluffy kasi kung makikita nyo, sobrang fluffy nung kanyang hair. So, yan. Ganyan lang ating gagawin. Siyempre, babasain muna natin ang kanyang mga makapal na fur. And then, lalagyan natin ng ating shampoo. Yung shampoo na yan na rin yung shampoo ng mga adult. So, konti-konti lang, pwede na rin naman yan. Basta importante, malinis lang yung mga dumi-dumi nila. Wala naman silang masyadong dumi kasi baby pa nga eh. Saka hindi nga sila mabaho eh, sa totoo lang. So, kaya lang din natin sila pinaliguan na kasi nga i-rehome na. So, kahit papaano mapreskuhan naman sila. So, yan. Ganyan lang, ulit-ulit lang. So, dahil medyo matagal sila bago nakaligo, yung shampoo medyo hindi siya bumubula. So, ang gagawin lang natin, medyo ulit-ulitin lang natin yung pag-apply, pakonti-konting shampoo, tapos basa-basain. So, ang gamit natin dyan ay yung warm water para hindi sila magulat. So, sa pagpapaligo ng puppy, syempre, kailangan importante, isang tip to sa mga talagang gustong kumuha ng puppies, dapat hindi sila yung talagang nagugulat. So, nakadepende yon sa kamay natin kung paano natin sila hinahawakan. Kailangan kalmado lang tayo. Hindi pwede yung para tayo natataranta. Kasi maipapasa natin sa kanila yon, yung energy na yon, matataranta na rin sila. Kaya kailangan pag pinaliliguan sila, kalmado lang. Yung pagkahawak mo sa kanila, firm lang, na gentle. So, yan. Himas-himasin mo lang, ilather mo lang yung shampoo. So, as you can see, parang di siya bumubula kasi nga sa sobrang kapal ng balahibo niya. Makapal ang balahibo ni Fluffy Black. So, he's a boy. So, ngayon, sa pagkaalala ko, ang kanyang pangalan na is Midnight Star ba? Parang ganun. So, yan. Anyways, so, kailangan natin maging gentle sa pagpapaligo sa kanila kasi yan yung first time nila na ma-experience na maligo. So, kung di maganda ang kanilang experience sa first time nila, syempre, hindi na magiging maganda yung mga second time pa. Baka maghabulan na talaga kayo. So, as you can see, napakabait niya ni Fluffy Black. Sobrang, niya, tahimik. Tingnan nyo, kung ano ng posisyon yung ginawa ko sa kanya, hindi pa rin siya pumapalag. 'Di ba? Sobrang tahimik lang niya. Kasi nag-enjoy siya dahil warm nga yung water. Pero kung ang ginamit natin yung malamig, ay siguradong nagpupumiglas na yan. Hindi na yan napaliguan ng maayos. So, meron lang tayo nakakapa dyan na maliit na kung ano at tinatanggal natin. So, chance nyo na rin yan para kapakapain kung meron pa silang mga, mga gargarapata, ganyan. Kasi may pa isa-isa tayo nakikita kasi nga season of garapata, pati yung mga tuta natin nagkaroon na. So, ayan, importante na kailangan maliligo sila ng shampoo na may Madre de Cacao para, yun na nga, pest free sila. So, yun nabili namin na shampoo na yan na pang-adult, na yan, Madre de Cacao na yan. So, yan lang, ilather-lather nyo lang sa kanila hanggang sa lahat ng part ng katawan nila, nalagyan na ng shampoo. So, yung sa part naman ng mukha, hindi ko na yan sinasabunan. Yan, yung part lang ng batok, ulo.
Pero sa mukha parang madadaanan na lang yan siya ng tubig mamaya para ma-freshen up. Kasi kadalasan 'pag sa mukha dun sila nato-trauma, eh. Kaya minsan siguro punasan mo na lang ng ano, ng Bimpo na tuyo, ay na damp para malinis yung face nila, para hindi sila ma-trauma sa pagligo. So 'yan, binabanlawan na natin. After nating i-lather-lather yung shampoo, siyempre make sure naman na nabanlawan mo ng maayos para hindi sila mangate. Kasi magko-cause yan ng itchy-itchy nila, magkakamot-kamot sila, siyempre magkakasugat na. So 'yan, ganyan lang. Napaka-gentle nito paliguan. Saka yun na nga, nakasalalay sa paghawak mo, kung paano mo sila hawakan para maging kalmado rin sila. 'Yan, kanyan patapos na 'yan, medyo kumukulit na siya niyan. Kasi nga, medyo natataranta na rin ako nung time na 'yan. Kasi nga, yun na nga, parang patapos na. So, hindi ko na napapansin na nagmamadali na pala ako at saka para hindi rin sila lamigin. 'Yan, yung sa bandang mukha medyo yun, ini-squeeze ko lang maigi para hindi nai-stuck yung water sa nose. Kasi papasok sa nose nila yon. Saka siyempre i-avoid mong mapasukan ng tubig ang kanilang tenga. Kasi ear infection naman ang mangyayari kapagka gano'n. So 'yan, ganyan lang. After niyan, tutuyuin niyo na siya, towel dry, piga-pigain niyo 'yan. Katulad ng ginagawa ko, pinipiga ko na parang labahan, 'yan oh, piga hindi, ano lang 'yan, gentle squeeze. Para lang ma-rinse off yung mga water na nasa katawan pa niya. Kasi nga makapal yung balahibo, 'di ba? Ma-squeeze pala yung mga water. 'Yan, kailangan lang piga-piga, gentle lang para maramdaman niya na relax-relax lang, walang stress, walang hindi nagra-rush, 'di ba? So 'yan, tingnan mo naman feel na feel niya kasi nga makapal yung balahibo, siyempre napepreskuhan siya. So 'yan, napakabait nito ni ano, ni Fluffy Black. Siguradong, magugustuhan siya at alam kong gustong-gusto na siya ng kanyang amo kasi nga sobrang bait. Parang si Papa Dog lang 'to, eh, kahit anong gawin mo wala siyang pakialam, eh. As talagang pet na pet lang talaga siya. Kahit nga kidnapin mo 'yan, eh, wala siyang pakialam. Siyempre importante papakainin mo siya, mamahalin mo siya, 'yan, 'di ba? Parang siya yung aso na wapakyals, kahit kidnapin mo hindi ka kakagatin, gano'n. So 'yan siya, 'yan yung kanyang, dogginality. Kung may personalities siya naman, 'yun yung kanyang dogginality. So yung part na 'yan, pinupunasan ko na siya, siyempre tinutuyo natin ng maigi kasi makapal nga yung balahibo, naglikot na siya diyan. Buti na lang mabilis ang kamay ni Mami Tina at talagang nakokontrol ang kalikutan niya. Kasi yung time niya na 'yan, gusto na niyang bumaba at magtatakbo. Kasi kadalasan sa mga puppy na 'yan, yung mga pinaliliguan ko, pagkatapos maligo maglulumpasay sila sa sahig. Pagkatapos mong linisan ng bonggang-bongga, 'yun maglulumpasay lang sila sa sahig. Parang gusto nilang tanggalin yung amoy ng shampoo sa katawan nila or baka nangangati sila, ganyan. So 'yan, nagmamadali na siyang bumaba niyan kaya huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ni Mami Tina 'yan. So next puppy na tayo. So ito naman si ano 'yan, si, long-legged. So 'yan si long-legged na talaga namang isa pa rin sa tame. Oh, bumaba na yung ating camera pala. Buti na lang at napansin ko, kung hindi, yung paa na lang ng holder ang napanood ninyo. So 'yan, binalik natin sa dating puwesto. So 'yan, madali lang silang paliguan, sobrang dali lang. 'Yan, babasahin mo muna siyempre bago mo lagyan ng shampoo. So kung nakikita niyo yung tabo ko, maliit lang, yung ano lang, measuring cup lang ng rice cooker. Kasi nga, to avoid na malunod naman sila 'pag malaki ang tabo, 'di ba? So wala rin kasi ang shower namin nandun sa CR.
Ayoko naman na silang sa CR papaliguan kasi nga, ang liliit lang naman nila. Diyan na lang sila sa lababo. Kasyang-kasya pa naman sila diyan. So, yan ang pinangalan naman namin diyan, Dumbo Liit, kasi nga kamukha ni Dumbo, yung aming long-legged na puppy. So, tingin ko paglaki niyan long-legged din at malaking aso rin siya. So, yan, ganyan lang, i-lather-lather niyo lang, shampoo, tas basa-basain ng konting tubig hanggang sa mag-lather, i-rub-rub niyo lang sa kanyang fur. So, gentle-gentle lang para hindi sila nagugulat at saka siyempre para na-e-enjoy nila. Hindi sila yung parang nai-stress. Para second ligo nila, masaya pa rin ang experience. Sa mga nagbabalak na kumuha ng puppy, sana ay maging matyaga tayo sa pagpapaligo, na sa totoo lang ako ay medyo guilty sa ganyan. Pag nagpaligo kasi ako sa aking mga adult, minsan inaabot talaga ng buwan. Kasi nandito lang naman sila sa loob ng bahay, eh. So, hindi sila nadudumihan. So, bihira rin kami makapag-walking kaya pinatatakbo-takbo ko na lang sila dito sa paligid para lang ma-release nila yung kanilang mga energy. So, kaya pagpapaligo, parang kahit abutin sila ng buwan, talagang hindi sila bumabaho, hindi sila dumudumi. Yun, kaya okay lang na medyo hindi mo sila mapaliguan. Importante, yung nourishment nila, tuloy-tuloy, ganyan. 'Di ba? Yung pakain mo sa kanila, kahit papaano healthy-healthy naman. So, ayan, sa ulo na tayo, yan, ganyan. Yung tenga, yan, papasadahan nyo rin, wag masyadong baka pumasok sa loob, yung lang, yung sa bandang lang, yung hindi malapit sa butas. So, yan, yung buntot, syempre, lagyan mo shampoo, tas i-lather-lather mo rin. Yung iba may mga fancy na pa ginagamit, mga pang-scrub, meron din naman ako nun. Kanya lang, mas gusto ko yung syempre may personal touch tayo sa kanila, 'di ba? Yung talagang nakakapa mo kung ano yung mga dapat mong makapa. Tapos, talagang may personal touch ka sa kanila habang pinaliliguan mo sila, 'di ba? So, para nafi-feel nila yung love mo, nafi-feel nila yung skin mo, yan. Mafi-feel nila yung ikaw mismo na talagang inaasikaso mo sila. Yun. So, ayan na nga, malapit nang matapos yan si Tangkad. At napakadali lang talaga nilang paliguan, as in sobrang dali. Yan, ganyan lang, madali lang magpaligo siguro. Ang pinakamatagal na pinaliguan ko, umabot ng 8 minutes. Yun. Pero hindi naman sila nilalamig kasi nga warm water. Kaya kung magpapaligo ka, warm water naman para hindi sila lamigin. Para kahit medyo matagalan ka sa pagliligo sa kanila, hindi sila lalamigin, 'di ba? So, enjoy lang nila yung bath time nila, kumbaga. So, ayan. Yan nga pala si napaka-sweet niyan. Kaso medyo sobrang playful niya. As in, talagang parang nasa isip niya, puro laro lang talaga, ganun. So, yung makakakuha sa kanya, siguradong matutuwa sa kanya. Saka sobrang sweet niyan eh. Sobrang sweet, as in, sobrang sweet niya. Saka medyo, nga lang siya, medyo matatakutin nga lang. Hindi katulad nung isa, yung nauna, parang walang kinatatakutan. Ito parang medyo nervyoso to eh. Okay lang, pero siguradong makakapag-adjust naman din siya along the way. So, yun, nakakatuwa lang mga munting anghel na ito na yan, ang dali lang nila paliguan. Yun, so yan, after nyan, syempre, tutuyuin natin siya. Make sure lang na nabanlawan ng maigi para talagang maayos ang kanyang, hindi siya mangate.
So, ayan, siyempre tuyuin natin siya ng maigi. Tignan mo, ito medyo mabait 'to, 'yan, oh, tignan mo. Hindi siya makulit katulad ng kanina na sobrang parang kiti-kiti. So, ito tame 'to, kaya nakakatuwa ito, eh. So, ito yung puppy na pagkatapos nila kumain, nandun na agad sa ilalim ng puwetan ko, nakadikit na agad sa akin. Sobrang loyal. Kaya yun, nakakahinayang lang at, pinamigay na sila sa kanilang mga bagong owner. Okey lang at yung mga nakakuha naman, eh, talagang mga dog lover din. Dahil hindi na rin natin medyo maaasikaso sa sobrang dami na rin nating pets, kaya ni-let go na rin natin sila. At alam ko namang hindi sila pababayaan ng kanilang mga bagong new owner, ay bago na, new owner pa, ano ba 'yan? Kanilang mga new owner na fur parent nila na talagang alam kong mamahalin sila till the end of their life, 'di ba? Yun lang naman yun, eh, si God na bahala sa kanila at saka sa kanilang bagong fur parent at alam kong sila ay magiging blessing to them, 'di ba? Yan, tingnan mo ang tame-tame niya, oh, 'di ba? Sobrang bait niya, kaya yun, sigurado hindi na rin naman mahihirapan yung kanyang bagong owner dahil mabait nga siya. Ayan, ang cute niya, haba ng legs. Kitang-kita mo na agad na mahaba ang legs niya, eh. Ang liit-liit pa lang. Kaya nagmumukha siyang payat kasi nga matangkad. So yan, napakabait niya. Tapos na siya. So ang ating next baby, ang cute, oh. Ang ating next baby ay si ano, ang binansag naman namin diyan ay si Fluffy Girl. Fluffy Girl kasi nga fluffy din siya katulad nung first nating pinaliguan at girl naman siya. Kung yung kanina boy, ito naman girl. So si Fluffy Girl, ganun din, ano rin siya, sobrang tame din niya. Kaya lang ito yung ano, puppy na medyo may kakulitan din. At ano siya, mahilig na siyang mangagat kasi nga nagngingipin na. Ito yung medyo talagang makulit din pero malaro siya, malaro. Siguro nangangati na nga yung mga ngipin kaya nagkakagat-kagat na siya. So ayan, parang ang dali-daling paliguan kasi nga, yan, parang ang lambot-lambot ng ng mga balahibo nila. Yan, ganyan-ganyanin mo lang siya, i-rub-rub mo lang yung shampoo hanggang sa bumula. Yan. So sa pagpapaligo ng puppy, kailangan lang ay talagang ano ka, maano ka lang, isipin mo lang kung ano, kung nahihilam na ba siya, titignan mo yung sabon kung saan napupunta, baka napunta na sa mata. So, lalo kung yung shampoo na gamit mo hindi naman non-teary. So, siyempre masakit sa mata yun, kaya i-avoid mo na lang as much as possible yung face. So, kung babalawan mo sila, from ano na lang, top of the head, yun, pababa. Hindi yung magmumula ka sa mukha, hindi ganun. So, from top of the head, yung in between ng mga tenga niya, yun, pababa. Para hindi tapos yung nose niya, kailangan medyo i-squeeze out mo pagka yung naglalagyan ng tubig para hindi pumasok sa nose. So, yan. Para lang tayo nagkukusot ng labada. Gentle washing tayo. Yan, pagdating sa ulo, babasain mo lang ng konti-konti hanggang sa maging ano na siya, wet. Tsaka mo siya lalagyan ng shampoo. Sobrang dali lang magpaligo, lalo kung talagang alam mo naman, sa totoo lang, common sense lang din naman yan. Titingnan mo lang kung nakakahinga pa ba siya, kailangan hindi tuloy-tuloy yung buhos ng tubig. Siyempre, give her time din naman to breathe, di ba? Para kahit papaano, yun na nga, relax lang. Gentle touch, gentle rub, ganon. Tapos, yung hawak mo sa kanya, talagang kalmado lang. Tingnan mo, ang cute, oh.
So, 'yan parang gentle din siya paliguan, ay tame din siya paliguan, Kasi nga nararamdaman niya sa kamay ko na kalmado lang ako. Pero kung ang hawak ko sa kanya talagang natataranta, sigurado matataranta din siya kasi nga napapasa ko sa kanya yung energy ko. Kaya kailangan make sure na kalmado ang ating kamay habang hawak natin sila at pinapaliguan. So 'yan, meron na naman tayong nakakapabanda diyan ng mga maliliit na grubs, tick and fleas. So, isa pang tip para sa tick and fleas, kailangan daw regular ang ligo. Halimbawa, once a month or kung nagti-treat ka ng tick and fleas, parang once a week. Yun, once a week. O kaya kung gusto mo naman, apple cider, parang mahal kasi na apple cider 50-50, 50 water, 50 ng apple cider. Kaso naman, ang mahal ng apple cider. Yun, i-spray mo lang, lagay mo sa spray bottle. At spray mo sa kanilang fur, wag lang sa mata ha. Saka sa mga, kung merong sugat sila, wag. So, ganun lang para raw to prevent tick and flea. Yun, hindi ko pa nagawa yun sa kanila kasi nga, mahal ng apple cider. Yun na lang, kung medyo mura-mura, masisipagan mo na lang magpaligo every week. Once a week hanggat meron ka nakikita na tick and flea, yun. Once a week, every week yun, once a week. Pag wala ka na nakita, pwede mo nang once a month na uli. Or once every 2 weeks. Kung masipag-sipag ka, ganon. Para to maintain na hindi bumalik yung mga tick and fleas. 'Di ba? Yun lang naman yun kasi lalo pag summer, medyo talagang tas mainit yung katawan nila, parang yun yung yun yung gustong-gusto ng mga tick and flea Yung naaamoy nila yung katawan nila, 'di ba? Parang sa tao, pagka hindi ka palaligo tapos summer, sigurado kapitan ka ng kuto. Yun. Yun, ano pa rin, cleanliness is next to godliness. Yun. Doon pumapasok ang mga kasabihan. So, diyan tayo guilty. Medyo hindi natin yan nasusunod yung every week. Kaya naman kailangan yan ang ating pagfokusan sa ating journey, sa ating pagkakaroon ng mga pets. Yes. Sa dami kasing ganap, kaya medyo hindi natin na ipupush ng bonggang-bongga yung ganong pagpapaligo sa kanila, yung weekly. Yan, ang cute, Ang cute-cute naman ng bebe, di ba? Tahimik lang. Sabi ko sa inyo, tahimik lang yan, yan. Pupunasan na natin siya. So, kasi, importante na matuyo natin sila ng bonggang-bongga kasi pag hindi mo yan natuyo, syempre lalamigin yan. Kung meron kang blower, pwede rin. Yung blower na, kung mainit yung blower mo medyo ilayo-layo mo. Maganda rin yung malamig na, yung bumubuga, yung buga niya malamig. Ganon, para hindi sila mapaso. Kasi sensitive din yung skin nila So, kailangan extra careful talaga kung gagamit ka ng blower. Pero ako hindi na kasi nga, pinagtsatsagaan ko na lang silang i-towel dry para hindi sila lamigin. Lalo yung mga tenga, kung ano pa, pwede mo siyang linisin yung tenga niya ng tissue, para lang tissue or yung mga cotton balls. Ipasok mo lang sa tenga hanggang sa ma-absorb nila yung moisture para hindi siya magkaroon ng ear infection. So, lalo pagka ganyan makapal yung balahibo, kailangan yan tuyuin mo talaga. Yung mga kilikili, yung mga part na makakapal, yung may mga part na may makakapal na balahibo, yan, kailangan mo yung ituyuin ng tuyong-tuyo. Yan, yung mga paa niya, yung kailangan yan, yung mga in-between, tuyuin mo kasi magkakaroon yan siya ng
Yun na nga, pagka yung moist, 'di ba, minsan may mga infection na nagkakaroon. So far sila naman wala namang mga gano'n kasi nga natutuyo ko ng maigi, yung kanilang mga yung mga singit-singit, ganyan. Basta lahat ng alam mong puwedeng mag-stay yung mga moisture, dapat tuyuin mo 'yan ng bonggang-bongga. So, saka dapat i-timing mo ang pagpapaligo mo sa mainit na panahon, 'yan. Yung panahon na 'yan na pinaliguan ko sila ay talaga namang bonggang kainitan. Oh, 'di ba ang ganda ni Fluffy girl. So, 'yan natapos na natin siya at siya at next baby na tayo. Sino na nga ba? 'Yan si Fluffy. Ay hindi pala Fluffy 'yan, maiksi lang yung ano niya balahibo. Ang tawag ko diyan Big Girl Black. Big Girl Black kasi nga, ah, siya yung pinakamalaki sa lahat at ano siya, babae, siyempre kaya nga girl. Yun, kaya Big Girl Black. So, 'yan nagpatulong na ako kay Ate Gwen, ako yung humawak ta's si Ate Gwen yung naglagay ng shampoo kasi gusto raw niyang ma-experience ang pagpapaligo. So, 'yan. Medyo na ano na siya diyan na yung bandang huli parang nataranta na rin siya kasi nga ako rin yung hawak ko sa kanya medyo natataranta na. Kaya malaking bagay talaga na kalmado ka sa mga sitwasyon kasi nga para kalmado ang lahat. So, ayan. Siyempre may extra tutorial tayo kay Ate Gwen kaya hindi natin napapansin na nai-stress na pala si Papi. So, isa pa 'to, napakabait nitong tuta na 'to pagkatapos ko sila pakainin, nandun na agad nakasiksik sa akin. Kaya sabi ko nung time na, ire-rehome na sila talagang mega iyak talaga ako kasi naalala ko yung mga time kahit 2 months lang sila nasa amin. 2 months sa tiyan ng nanay niya, 2 months tapos 2 months na nandito na outside world. So, 4 months ko silang inalagaan. So, parang yung attachment parang ang hirap. Yun lang palang hirap pagka yung magpapa-rehome ka 'no, na ikaw ang nag-alaga lahat. Ikaw simula nung pinagbuntis hanggang sa inilabas. Ang hirap pala, napakabigat pala sa dibdib. Kasi talagang ano, mararamdaman mo yung sakit. Oo, pero kung ako lang tatanungin, gusto ko sila mag-stay pero wala, medyo ano na rin na marami na rin talaga sila. Siguro i-consider na lang din natin sila as a blessing na share sa iba na gusto rin talagang magkaroon ng puppy at deserving naman na magkaroon ng puppy. So, 'yan. Nakakalungkot man pero kailangan tanggapin na they need to go. Kailangan namin silang i-let go. Ah, yung mapupuntahan naman nila, talaga namang siguradong mamahalin sila kasi mga dog lover din sila. Yung minsan na silang maraming beses silang nagkaroon ng dog at nakakasiguro kami na talagang maalagaan sila. Kasi nga, may experience na sa pag-aso yung mga makakatanggap sa kanila. Yung isa nga sa kanila, talagang sanay na sa dog. So, ito si Fluffy Black, talagang medyo na matindi ang attachment ko dito kaya parang nung umalis sila parang talagang actually bago pa man sila makaalis, gabi-gabi talagang dumurugo ang aking puso habang papalapit yung araw na aalis na sila. So, mahirap pala talaga kaya sabi kong gano'n, mabalitaan ko lang na okay sila sa mga bago nilang owner. Talagang ako na yung pinakamasayang pet parent na makakarinig ng gano'n na okay sila sa mga
minamahal sila nung mga fur parent na bagong fur parent nila. Sobrang saya ko na nun. Kasi nga, hindi na rin natin kayang i-handle yung ganong karami pang pets. Kaya siguro kung talagang marami tayong ekstrang pera, hindi ko sila ipapamigay. Pero dahil kulang-kulang din, kaya minabuti na rin nating ipaubaya sila sa mga may kakayahan din naman talaga na alagaan sila at pakainin sila. Yun lang naman mahalaga eh. Bigyan sila ng shelter, bigyan sila ng food, bigyan sila ng attention. 'Di ba? Yun lang naman mga gusto ng ating mga alagang pets. So ayan, yung part na yan, medyo natataranta na siya. Kasi nga, medyo natataranta na rin ako. Kaya nakuha na niya yung taranta ko at medyo nagpupumiglas-piglas na siya. Kaya kailangan talaga, yan, squeeze mo yung tubig sa mukha niya, squeeze mo maigi para hindi pumasok sa ilong. Avoid mong malagyan yung tenga. Yan, tignan mo yung paglagay ko sa pinakabatok saka sa ulo pababa. Kung may shower ka, mas maganda. Kasi kontrolado mo. Kaso nga dyan tayo sa lababo nagpaligo kasi nga maliliit pa naman sila. Yan, kaya pa dyan. So yan, ang likot na niya. Sobrang likot na niya. Kasi nga natataranta na rin ako kaya siguro nataranta na rin siya. So yan, piga-piga, para ka lang naglalaba. So yan, hanggang dito, malapit na rin matapos yung ating video. Sana kahit papaano may natutunan po kayo sa ating video. I hope na kayo ay napasaya sa ating video ito. See you sa ating next video. Okay? God bless you all. And thank you for watching. I hope you learned something. Please like, share, and subscribe. Okay. Ayan o, cute-cute niya o. Ang cute-cute ng bebe natin. Si Big Black Girl. Diba? So, ang ganda-ganda. Ano yan, napakaganda ng ng balahibo, itim na itim, tapos makintab. Nakakatuwa. Nakakatuwang nilalang. Ay. So, bahala na si God sa kanila at sa kanilang mga bagong pamilya. Siguradong ibe-bless sila para alagaan ng mga bebeng ito na galing kay God. 'Di ba? So, yun na. At malapit na matapos ang ating video. Thank you for watching. God bless you all. See you next time. Yan, tuyong-tuyo ka na ba? Tinutuyo natin maigi. Medyo maiksi yung coat niya pero kailangan pa rin tuyuin ang bonggang-bongga. Ang kintab-kintab kaya nung niya, coat. Ganda-ganda yan eh. Si Baby Big Black Girl. Diba? Pretty. Finish na. Whee!